Kabayan, alin kaya ang mas mahal ng cost of living? Dito ba sa Canada o kaya sa Middle East? Kakayanin mo ba kabayan ang basic commodities o yung mga pangunahing bilihin bilang isang newcomer na OFW dito kaya sa Canada o kaya sa Middle East? Ito ang ating pag-uusapan kabayan sa video na ito. Welcome back puli kabayan, this is Dads from Dads Info TV na isa pong OFW based po dito sa Ontario, Canada. So medyo malamig ngayon, nasa labas tayo nagbablog kabayan okay? But if you are planning to migrate dito kabayan sa Canada o di kaya mag-work sa anumang country dyan sa Middle East, well kabayan, you should consider the cost of living both countries before making a huge decision. Ngayon kabayan, i-share ko po sa inyo kasi 17 years din ako nanirahan sa Dubai. Ang dati kong employer is Altair Motors. So alam ng taga Dubai yan, isa sa mga kilalang pamilya sa Dubai. Pero nandito na po ako sa Canada ngayon. So bakit hindi natin ipagkumpara ang cost of living ng Dubai, UAE at Ontario, Canada? Disclaimer lang po kabayan, magkakaigba po ang cost of living bawat province po dito sa Canada. Gayun din sa UAE kabayan ay hindi pare-pareho ang cost of living. Sa 7 Emirates ng UAE kasi ang UAE ay ano yan, United Arab Emirates, may 7 Emirates, okay? So tandaan mo kabayan, ang currency rate ng Canadian dollars is 1 Canadian dollars is equivalent to 40 pesos. At para naman po sa UAE is 1 dirham, pag kinonvert mo sa piso is 15 pesos. Okay? As a newcomer, hindi po talaga din maiwasan ng mga OFW na lagi natin kino-compare yung prices ng bilihin dito sa abroad at saka yung presyo na bilihin sa Pilipinas. Normal lang po yun kasi tayo mga Pilipino ay lagi tayo nagtitipid. So take note lang kabayan, ang cost of living ay magkakaiba po if you are single at doble naman ito or higit pa kung family kayo living abroad. Now, let's say na mag-a-abroad ka, single, sa Dubai o kaya dito sa Canada. Okay, so ang unang gastusin kabayan ay itong housing o accommodation. Okay, dito po sa Ontario, Canada kabayan, particular lahat na sa Canada, ay wala po, hindi po uso dito ang paid space. Ang apartment, kagaya ng nakikita nyo sa likod, yung mga accommodation na yan, meron po yung 2 bedroom, share po yung bath, saka yung kitchen, may sala na yan. Ang rent niyang kabayan ay nag-range ng 1,400 Canadian dollars monthly. Kasama na dyan ang electricity at saka yung water. At kung nais mo magpalagay ng air conditioning, yung iba na naglalagay ng mga air conditioning unit kasi kahit malamig na, ay may additional po yun na kabayan na bayad na 50 Canadian dollars monthly. Now, ang room naman dito kabayan ay nagre-range start from 500 Canadian dollars plus utility po ito, kasama po yung electricity at saka yung water. Kung meron ka mahanap na medyo mas mahal, kagaya ng 700 Canadian dollars, pero kasama naman po dito ang utility kabayan like bed, net, water, saka electricity. So lahat provided na. Now, sa Dubai naman kabayan ay napakaraming option. Sa Dubai mayroong bed space, ang rent nag-start ng 500 to 600 dirhams. Sharing po ang electricity, sharing po ang wifi, sharing ang bathroom, sharing po lahat. Okay, pati kitchen sharing. Now, sa rent naman po kabayan, ay yung range nito nagsisimula sa 1,200 dirhams plus sharing yung electricity, sharing ng wifi, sharing ng bath, saka yung kitchen. Okay? At meron ding studio type kabayan sa Dubai. Yung rent naman ay nagre-range nagsisimula sa 24,000 dirhams yearly plus connection mo sa dewa o yung electricity, saka water, saka net connection. Kung flat naman o apartment ang hanap mo kabayan, ang rent sa Dubai nag-uumpisa po, meron kayong mahanap na 50,000 to 60,000 dirhams yearly for 3 bedroom plus hall na po yun. Kasama pa yung connection mo sa dewa, saka sa internet. Depende po yan kabayan sa location. Kung gusto mo mura, tumira ka sa labas ng Dubai, tulad ng ginawa ko, tumira ako sa Sharjah, maaari din kayong tumira sa Ajman. Malayo lang nga lang kabayan kung ang
sa Dubai po kayo nag-oopisina. Now, gastusin number 2, grocery. Dito sa Canada, depende ito sa lifestyle mo kabayan kung gaano ka katakaw kumain. At kung mahilig ka naman kumain sa labas, yun, makakain sa McDonald's, sa KFC. Yun, ang medyo mataas ang bilihin ng kabayan. So ako dito sa Canada, ang weekly groceries ko ay nasa 30 Canadian dollars. Maximum po yun, minsan mababa pa. Matipid kasi ako kabayan kasi nga, sulo lang ako. Mura naman talaga ang bilihin to kabayan, lalo na yung mga locally produced na product dito sa Canada. Mura lang po, kagaya ng corn, mura lang. Saka yung mga gulay na galing dito ay mura. Dito sa Canada kabayan, ang rice ay mahal. Yung 8 kg na rice ay nasa 18 to 20 dollars. More or less, nasa 100 peso per kilo pagka-convert mo ito sa peso kabayan. Dito, walang fresh na fish. Lahat frozen. Pero mura naman. May nabili ako kahapon na pampano ba yun? Mura lang, 8 dollars, 3 piraso na. So yung gulay na imported kabayan like ampalaya at sitaw ay mahal kasi imported yun galing, nakita ko galing China pa nga eh, nasa 7 dollars. So dito sa Canada kabayan, per pound po dito, hindi po per kilo ang measurement sa mga gulay, okay? Pati sa mga isda, sa mga karne. Now, sa Dubai naman kabayan, ay naku, napakamura ng mga gulay sa Dubai kabayan kasi maraming source, nandiyan ng India, nandiyan ng Oman. Mura ang rice sa Dubai kabayan, yung 5 kg. May nabibili akong 12 dirhams to 15. Meron din silang fish market. Ang mura ng mga pati yung mga karne ng baka. Ang laki ng fish market sa Dubai kabayan. Murang-mura talaga. Kasi lalo-lalo na sa Dubai is 5% lang din yung tax nila. Napakaraming mga restaurant. So di ka ma-homesick sa pagkain Pinoy kasi napakaraming restaurant po sa Dubai. Saka ang daming sale. Mag-ingat. Okay, kaliwat ka ng ang sale sa Dubai. Number 3 na gastusin, yung transportation. Dito sa Canada kabayan, as newcomers, siyempre wala pa tayong kotse. Pero meron namang public bus transportation. Ang monthly bus pass kabayan is $80. Unlimited rides ito for a whole month. Okay, so $80. But me, in my case, bumili ako ng bisikleta kabayan worth $200, one-time investment ko po yun kasi mas iniisip ko kasi mas tipid ako dito in the long run. Pero pag may snow na, siyempre magbabas ako. Pero bumili pa rin ako ng 6 rides, bus pass kabayan just in case na umulan dito sa Canada kasi mahirap, sobrang lamig. Ito nga ngayon, hindi umuulan, lamig eh. Kung gusto mo bumili kabayan ng kotse, which is good, lalo na pag winter, but taking a license, medyo matagal dito sa Canada kabayan. Kasi dadaan ka pa ng J1, ito yung beginners, kukuha ka pa ng exam, tapos sa pagkakalam ko, after 8 months ka pa, pwedeng kumuha ng road test para po sa G license. Yung G means graduate. Okay? So ito na yung pinaka-license nila na kabayan na walang restriction. Now sa Dubai naman kabayan ay maraming option. Mayroong metro train, may public bus transpo. So bili ka lang yung null card. Null card ang tawag nila dun eh. Magamit mo yan sa metro train at saka sa bus all in one. Kahit saan ka magpunta, null card lang ang gamitin mo. So yung mga ibang Pinoy nga doon kabayan, gumagamit lang ng electric scooter. Kasi nga, yung electric scooter, di ba napupull naman yun, pwede nila ilagay sa bus, saka pwede nila isakay sa train. At meron din carlift kabayan o carpooling sa Dubai, which is, ang bayad is monthly. Mura lang, depende sa layo. Siguro, kung nasa Dubai area ka lang, nasa 300 dirhams. O di ba? Mas mura kasi saka hindi ka pa pagod. Ang number 4 kabayan is phone data. Dito sa Canada kabayan ay di kagaya sa Pilipinas na meron patingi-tingi sa load na mabibili mo lang sa tabi-tabi. Meron 2 days, kaya 3 days. Ganyan po sa Pilipinas, di ba? Pero dito po sa Canada kabayan ay monthly plan po dito. As newcomers po dito sa Canada kabayan, nag-apply ako ng phone plan sa Bell. Bell po yung telecommunication provider. Yung 50 GB phone wifi ko, monthly worth 55 Canadian dollars plus nagbayad pa ako ng one-time connection charge fee. Okay? Pero ang 50 GB o yung 50 gig phone data is not enough pala kabayan for a month. Kaya nag-upgrade ako on the next month, ngayong September, into 120 GB phone wifi a month. So ang worth nito kabayan ay tumaas, naging 85 Canadian dollars na.
Kung gusto mo naman maglagay ng internet sa mga apartment, pwede naman kabayan. Pero ang monthly is nag-range sa 80 Canadian dollars. Okay? 70 to 80 Canadian dollars. Now, sa Dubai, ay nako, napakaraming option ng mobile data. Tulad ko dati, ang gamit ko lang is prepaid phone. May mga monthly offers, kagaya ng 30 GB monthly, or yung tinatawag nila na 1 GB daily, worth 50 dirhams lang kabayan monthly. Okay? Kasi may internet naman doon sa bahay namin at saka may internet sa office. So kapag lalabas lang ako, doon ko lang magamit yung wifi. Okay? So madami din ang good offer. Yung mga magandang offer ng mga telecommunication company sa Dubai, nandoon yung Du at saka yung Etisalat. Dalawa lang sila pero napaka-good provider. Okay? So dito sa Canada kabayan, pag apartment ka nakatira, ay wala pong washing machine, kagaya niya nakikita nyo sa loob, wala po yung washing machine sa loob ng unit. So every time na mag-wash ka, you have to pay $3 kada laba mo. Sa bawat building, may isang room dyan na tinatawag ng laundry room, doon po tayo maglalaba. Okay? Common po yon sa lahat ng mga tenants. So ayun kabayan, ang conclusion ko po, mas expensive po dito sa Canada compared po sa Dubai o anong party dyan sa Middle East. Pero syempre, depende pa rin yan sa inyong lifestyle, kung magastos ka o hindi, kung matipid ka o hindi. Okay? Dito sa Canada kabayan, yung mga Pinoy na mga PR na, ay meron silang mga part-time job. Pagkatapos isang regular job, meron pang isang part-time job to sustain their lifestyle. Kasi marami na silang gastusin, kagaya ng sariling bahay, bumili sila ng bahay, bumili ng mga kotse, mga car insurance. So, ganun po talaga kabayan dito sa Canada kabayan. Pero ang kagandahan dito kasi pwede ka mag-part-time. Sa Dubai, sa Middle East, may restriction ang part-time. Medyo delikado pag nahuli ka ng police. Unless, meron kang authorization letter from your company o yung mga no objection letter kabayan. So, ayan kabayan. Sana po makakatulong sa inyo ang vlog na ito patungkol po sa cost of living dito sa Canada. Kasi yan ang usap-usapan ngayon. Maraming daw mga umuwi na mga Pilipino mula dito sa Canada. Umuwi na ng Pilipinas kasi nga mahal daw ang cost of living dito sa Canada. So again, ulitin ko po, depende po yan sa lifestyle mo, kung magastos ka o hindi, kung paano ka magtipid at mag-ipon ng kinikita mo dito sa Canada. Kasi hindi po madali kumita dito sa Canada. Lalo na sa akin na entry labor na position, medyo mahirap, mabigat ang trabaho kabayan. So ayun kabayan, this is from Dad's Info TV, at kung meron ka pa mga katanungan kabayan, paki-comment mo lang yun sa comment section ng ating video at doon po natin tutuloy ang ating usapan. At kung hindi ka pa nakasubscribe, kung sa tingin mo ay maganda yung topic natin ngayon, ay paki-subscribe naman kabayan, paki-hit mo yung notification bell, at paki-like na yung video kabayan. Yan importante para i-share ni YouTube sa iba pang mga OFW, mga Pilipino na nagbabalak na pumunta dito sa Canada in the future. Okay? This is Dads from Dads Info TV. Ako magpapaalam po mula po dito sa Ontario, Canada. See you soon. Shukran. Paalam.